Gusto niyo yun? Magaling yan sumayaw, guys, na walang tugtog. Hi guys! Welcome back to my channel! Today, i-share ko naman sa inyo kung ano yung other way ko ng paggawa ng tier cakes na very sturdy. Yan, ang gamit ko ditong cake drum ay yung acetate yung kanyang packaging. Yan, ang Zago straw, ginugupit ko lang siya sa 4 yung bottom part niya. Ginagawan ko ng parang 4 na paa. And then, ginuglue stick ko siya para matibay na matibay siya. And after that, iniipit ko siya ng another cake board na smaller. May glue stick din yan sa ilalim. Ayan, sinisecure ko yung dikit niya. Kailangan kapit na kapit para walang kawala. At saka para hindi rin nakadirect ang ating cake doon sa mga glue stick kanina para food safety, diba? After that, assemble na natin ang ating cake direct dyan sa ating cake board, sa ating cake drum. Yan, lalagyan lang natin muna siya ng icing as glue. And then, ang flavor nito ay vanilla chiffon. And then drizzle siya ng choco fudge. And then, lalagyan natin siya ng filling na vanilla flavored whipped cream, non-dairy whipped cream. Pasensya nyo na pala guys, ang aking outfit dyan. Ngayon ko lang napansin. Ay parang, alam nyo naman, pangarap natin mag-ball star nung bata. Kasi parang hindi naman tayo, wala tayong karapatan. Pero biro, naka-short ako dyan guys. Kasi mas mahaba yung blouse ko kaysa sa short kaya ganyan. Yan, after that, lalagyan natin siya ng ating homemade mango puree. At i-drizzle ulit natin siya ng ating homemade din na choco fudge. Ito guys, ang aking bestseller na flavor dito sa aking maliit na hanap buhay, ang mango cream cake. So, ganyan ko lang siya ginagawa. Yan, at 4 layers yan ng vanilla chiffon. Yan na yun, sunod-sunod lang. Same procedure doon sa aking mga previous videos. Continuous lang ang ating stacking. Ito nga pala guys, ay galing sa aking recorded video ng aking live streaming. So, kung gusto nyo makita yung pinaka full na video na walang edit pa, ilalagay ko rin guys ang link sa description box. Kung gusto nyo makita kung yung aking face lock, charot. Kung gusto nyo makita kung ano talaga yung ginawa ko, ilalagay ko rin sa description box. Kasi masyadong mahaba kapag hindi ko siya inedit. So, yan lang yan guys. Paulit-ulit lang yan. Gusto ko nga po pala mag-thank you sa aking repeat client na to, na si Sir Emmanuel. Ang first order niya ay yung nga ba tawag dito? Frozen na meron siyang 2 tiers din na meron siyang toy na cake toppers. Na-upload ko siya a year ago para naman dun sa isang niyang baby. Ma-share ko lang guys, sobrang thankful ko sa client ko na to kasi alam niyo yun guys, hindi naman sa lahat ng pagkakataon nakakatagpo tayo ng mga client na madaling kausap, mababait o ito siya guys, as in sobrang dali kausap, sobrang bilis. Alam niyo yun guys, yung inask niya kung nagbe-bake pa rin daw ako kasi 'di ba mga 1 year yata ako na hindi nag-upload sa aking page, sa aking Facebook account. So nagtanong si sir kung nagbe-bake pa rin daw ako. So sinabi ko, yes po sir, thank you po.
Tapos, ganon, ano na siya kaagad na nanghingi siya ng price list, and then nagbigay ako ng price list, and after that, mga 9 minutes pa lang siguro kami nag-usap. Nakapag-send na siya ng half payment, guys. Ganon niya ako ka-trusted. Yung ganon niya. Kaya, ito yung sinasabi ko nung mga nakaraang, linggo, na advance payment, at sobra-sobra akong thankful kasi yung advance payment na yon ay yung ginamit ko dinagdag ko sa pagpapa-enroll ng aking mga anak. So, thank you so much po, sir. Thank you po sa trust. Thank you po sa pagtangkilik ng aming ng aming munting hanap buhay. Thank you so much po. Malaking tulong po yan talaga para sa mga anak ko. Thank you so much po, and God bless po. So guys, proceed naman tayo dito sa ating second tier. Bale, kung yung nakita nyo kanina, ang cake board ko dyan na gamit ay 6 inches, and then meron siyang, binutasan ko na rin siya sa gitna, guys. Para pag pinatong natin dun sa bottom tier natin na ginawa natin kanina, ay madali na lang, may butas na siya kaagad. Ang flavor naman nito ay mocha choco mousse. Bali, mocha chiffon, and then dinrizzle ko siya ng choco fudge, nilagyan ko siya ng chocolate mousse, and then dinrizzle ko ulit siya ng choco fudge. So, continuous lang yung stacking, guys. At first time ko itong gawin na gumawa ng tall cakes, medyo mataas to siya, guys, eh. Parang 6x6 na yata ito. Kasi first time ko yan, tall cake na ang tawag dyan, kasi dapat meron pa siyang, after ng 3 layers na yan, dapat nilalagyan siya ng cake board. Pero tinesting ko lang na wag siya lagyan ng cake board kasi out of stock na ako ng 6 inches na cake board. So, tinesting ko lang. Pero ang order lang talaga sa akin ay 6x4 lang. So, dinagdag ko lang yan kasi sobra din naman yung mixture. Ayan. Bali, mga 6 layers yan ng mocha chiffon. Tinetesting ko kung matibay ba siya. Pero kung advance pala natin siya ginagawa, guys, yung a day before, ay sobrang tibay na rin niya. At syempre, wag natin kakalimutan, maglagay tayo ng dowels in every tiers ng ating cake. Kasi pampatibay yun talaga, guys. At yung dowels natin, kailangan gawin natin yung a night before ng pick up. Hindi yung bukas na, kasi hindi masyadong matibay pagka ganun eh. Kasi kapag sa gabi pa lang natin siya nilagay, dumikit na siya ng maigi doon sa ating mga icing, sa ating cake mismo. So, yan. Matibay na matibay siya kapag ganun ginawa natin. Yan. After natin ilagay ang ating final layer ng mocha chiffon, i-crumb coat na lang natin. Very, very important ito, guys, na nagka-crumb coating tayo ng ating cakes kasi para hindi sumama ang ating cake crumbs doon sa ating mga frosting. Yan. Yan na yung final. At kaya ko sinasabi na kung gusto nyong mapanood ang full video nito, lalagay ko ang link ng aking live streaming sa description box. Kasi habang gumagawa yan siya, guys, naghahanas-hanas yan siya. May sinasabi siya tungkol sa yung other home bakers na binabash kasi walang mga gloves. Ganun ba? Naghahanas yan siya dyan. Yan, pagpapatungin na natin ang ating tier cakes. Bali, pinakita ko sa inyo ha, meron dun siyang butas dun sa baba. And then, ayan, tutusukin ko siya ng Zagus straw. Hahanapin ko yung pinakabutas dun sa baba. Ayan, kinakapa ko siya. Kailangan mag-shoot siya dun. And then, maglagay tayo muna, bago natin ipatong, wag natin kakalimutan na maglagay ng dowels muna. Doon sa live streaming ko, guys, nakalimutan ko yan siya ha, kaya tinanggal ko na naman siya. Pero hindi ko na, tuloy-tuloy na lang tayo. Ayan, and after nyan, maglagay ulit tayo ng another Zagus straw. Bali, 3 lang yun nilalagay ko palagi kasi carry naman na. Pero, kung mas malaki yung cake nyo, pwede 4, pwede 5, nasa sa inyo, guys. Ang kailangan, maging intact yung ating cake. At syempre, ipapaalala natin, lalo na kapag hindi pang baby yung cake, ipapaalala natin sa lahat naman, sa lahat.
ipapaalala natin palagi na, sir, ma'am, merong dowels po yan. Kasi 'di ba minsan nakaugalian ng mga tao, sa hindi lang sa mga Pilipino ha, na sinasmash nila. Kumbaga parang, lalo na sa mga teenagers, 'di ba? At yung sinusubsob nila mukha ng celebrant doon sa cake. So, kapag hindi nila alam na merong dowels doon, minsan ang gamit ng mga home bakers ay mga barbecue stick pa, ganon, matutusok sila kapag ganon. Kaya kailangan, ipaalala natin sa kanila na merong dowels doon sa loob. Kaya bawal isubsob yung celebrant. Since Barbie ang theme ng ating cake na ito, ang color talaga nito ay pink. So, kapag gumagawa ko ng cake, nilalagyan ko muna siya ng frosting na color white lang para less lang ang food color na nagagamit ko dun sa pinaka-final coating. And then, ang pinaka-final coating ko, guys, ay ang consistency niya ay mas malambot ng konti, mas malabnaw compared sa ginawa ko kaninang frosting. Kasi para mas madaling pakinisin, isang technique din yan. And then, ang advantage din yan ay para konti lang din ang ating food color na gagamitin. Hindi sa nagtitipid ang mga bakers, kundi yung parang kasabihan ba na do your job in a smart way. Yon, ganyan. Lalong-lalo na sa mga masculine colors like navy blue, midnight blue, mga ganyan ba, mga black, mga red. Kasi kapag marami ang amount ng icing na ginamit natin, and then halos maubos na natin yung isang tube ng food color, lalong-lalo na kapag red and black. Halos maubos na natin yan, hindi pa natin nare-reach ang color na gusto natin. Unlike kapag small amount lang, small quantity lang ng icing ang ating gagamitin, makulay na siya kaagad, 'di ba? So, yan sa final coating lang natin siyang gagamitin. And one thing more, para sa akin kasi hindi talaga advisable na maraming food color ang isang pagkain kasi it's not good for our health, 'di ba? Kaya yan, as much as possible, yan, nilelesen ko ang food color sa aking mga cakes. Maliban na lang sa icing ng cupcake, guys, ha, kasi medyo mahirap. Kailangan talaga doon purong-puro sa cupcake. So, kung ano yung request ng clients natin, yun naman gagawin natin. So, after nito, gagamitan ko lang ng cake comb yung bottom part. Actually, parang gusto kong pagsisihan kung bakit ko siya ginanyan. Kasi yung ganyang style ng cake comb, nagmukhang punggok kasi yung ilalim eh. So, dapat may binabagayan pala yung mga cake comb natin. So, next time, tayo. Ayan, di ba? Parang nagpunggok siya. Kailangan siguro yung mas maliit pa. Ayan, almost done na ito, guys. Ito na yung next day. Bali, naglalagay na tayo ng ating decorations. Itong silver diamonds na ito, guys, nabibili din yan sa baking supplies. Hindi ko lang alam kung anong saktong tawag dyan. Basta parang ang ribbon siya, guys, na makapal. Ginugupit-gupit ko lang siya sa size na gusto ko. Yan, nakaka-add siya ng parang glamour o ganda doon sa ating cake. And then, itong Barbie niya na logo, printed lang yan siya. Kinover ko yung ilalim niya ng scotch tape para hindi siya nakadirect sa cake. Kasi kapag nakadirect siya sa cake, guys, madali siyang matunaw. Kinover ko yung harap at likod niyan. Kaya may scotch tape yan siya. And then, nilagyan ko siya ng shoes na cake topper. Shoes ng Barbie din na glittered. Pero, naman yun siya. Cake topper talaga siya. So, hindi humahawa naman yung glitters niya dyan. And then, nilagyan ko siya ng drippings. Ang drippings na ginamit ko dito, guys, hindi na ako nag-ganache ng white chocolate. Na lang ito, guys. Ito din yung whipped cream. And then,
nilabnawan ko lang siya ng nilabnawan and then nilagyan ko ng color. Hindi na ako nag-chocolate ganache kasi wala akong available na chocolate ngayon. Pero mas masarap sana yun, guys. Make sure lang na ang bawat nilalagay natin, lahat-lahat ng nilalagay natin dito sa cake natin ay isasama natin sa ating costing. Kasi guys, hindi man tayo maghanap buhay ng palugi, guys. Kaya kung ano yung mga nilalagay natin dito, dapat kasama sa computation natin. Yung price na binigay natin, dapat meron tayong kitain maski papano. Hindi yung makakuha ka lang ng client, maski lugi ka, okay lang. Hindi ganon. Iisipin mo na kaya mo yan ginagawa para sa pamilya mo. Kaya ka naghahanap buhay para kumita. Ganon, di ba? At ginawan ko na rin siya, guys, ng customized na cake topper na glittered Barbie. Medyo nahirapan nga ako maghanap ng foam na ito, glittered foam na ito. Doon lang ako nakahanap sa National, guys. Kasi naghanap ako sa ibang stores na medyo malapit dito sa amin. Wala talaga ako nahanap. And then, andun lang kasi yun sa imagination ko. Then, nagawa ko na kasi yan dati. At gandang-ganda ako. At tinesting ko kasi pag nagpapagawa ako ng mga cake toppers, sa mga talaga namang gumagawa ng mga cake toppers na bakers, medyo pricey siya. And then, medyo malayo sila sa akin. Kailangan pa ng magastos, guys. Kailangan pa ng shipping, mga ganon. So, kung ipapatong ko ng ipapatong doon sa aking client, mabibigatan sila. Kaya, ginawan ko siya ng customized toppers. First time ko gumawa, na para sa cake ha. First time ko gumawa ng cake topper na ganito. At tuwang-tuwa ako, as in, parang maganda. At kaya ko naman to ginawa, maski wala siyang extra payment. Kasi gusto ko siya gawin, and the-offer ko next time, 'di ba? At least, alam ko ng costing, alam ko na yung hirap, alam ko na kung paano gawin, mas mai-offer ko, mas ayan na yung Barbie, mas nagpapaganda siya sa ating mga cake. Ayan, natapos na yan siya, guys. Mag-picture-picture. Ginagawa ko yan siya, guys. Naglalaan ako ng another 1 hour para sa picture taking. Matagal ako mag-picture-picture kasi kailangan ko ng magagandang captures para sa aking page. Kasi syempre, 'di ba? Diyan ako nakakahanap ng clients sa pagpo-post ko ng aking mga pictures ng aking cakes. Ipapakita ko na rin, guys, kung paano ko ginawa yung cupcakes. Ang nagbe-bake niyan talaga ay yung anak ko, guys. Yan. More than 2 years na siya na yung nagbe-bake. Tinuruan ko na siya kasi gusto ko kasi sana na maski maglaho na ako dito sa mundo, meron siyang pagkukunan. Alam niya kung paano mabuhay. Kasi 'di ba nandito na yung mga kagamitan, ganyan. So, ang kailangan na lang niya gawin ay aralin kung ano yung mga ginagawa ko para mabuhay siya. At hangad ko din sana na bago ako mategi ay makilala itong channel ko sana para kahit wala na ako, yung bang napapakinabangan ng aking mga anak, maski itong channel ko, ganun sana. And then ayan, gumagawa ko ng holes doon sa aking cupcakes. Bale, ang gamit ko dyan, guys, ay Zago straw. Ayan, iniikot-ikot ko lang siya, nabubutas na siya kaagad-agad para madali ang paglalagay ko ng ating chocolate filling. Yan. Yung technique naman na yan, guys, ay dati binubutasan ko pa yan siya isa-isa ha. Medyo struggle, medyo matagal, and medyo messy. Pero ngayon, ayan o, sobrang dali lang yan o. Hindi mo na kailangan bumili ng mamahalin na pambutas. Ayan na, Zago straw na lang. And after that, itapon na lang kapag kaano na, 'di ba? 'Di ba? And then ayan,
naglalagay na ako ng ating Choco Fudge filling. Kasi, kaya ako naglalagay niyan. Kasi guys, gusto ko ma-feel ng aking mga clients na, kasi gusto nila chocolate. So, para ma-feel nila na chocolate talaga yan, as yung flavorful talaga, ay naglalagay ako ng chocolate fudge filling. Homemade din namin yan, guys. And after that, ipapipe na lang natin siya ng rosette na non-dairy whipped cream. So, yan na yan, guys. Almost done na yan. Lalagyan na lang siya natin ng toppers. Iko-continuous ko lang yung hanash ko kanina, guys, ha? Kasi hindi ako mapakali hanggat walang hanash. Agoy. So, yun nga. Gaya ng sinasabi ko kanina, yung mga home bakers na mga nagba-vlog na nababash kasi wala silang mga gloves, walang hairnet, walang apron, walang mask. Para sa akin ha, para sa akin talaga. Kung mapapansin nyo ngayon, wala akong gloves ngayon. Pero kanina meron. Nag-gloves ako kapag ka naka-direct ako doon sa food. Kasi para sa akin, mas matindi pa ang cross-contamination kapag ka naka-gloves ka. Kasi syempre, di ba, naka-gloves ka. So, very, very confident ka na hawak ka sa spatula, hawak ka sa turner, hawak ka sa kung saan-saan. So, mas matindi yung ating cross-contamination. Unlike sa kapag ka wala kang gloves, maya't maya ka hugas ng kamay. Kasi ramdam na ramdam mo kapag ka may konting lagkit lang sa kamay mo. Ramdam mo eh. Kaya maghuhugas ka. Kaya kapag ka meron kayong mga bashers, huwag nyo masyadong dibdibin. Ibig sabihin lang nun, medyo sumisikat na tayo, ganyan. Kasi syempre, 'di ba? Tingnan nyo nga ako dito, oh. Hanash ako ng hanash dito. Walang nang babash. Alam nyo kung bakit? Walang nanonood. Kaya huwag nyo masyadong dibdibin kapag ka nagkakaroon ng basher. Part yan. Nasa social media kasi tayo. At kung sa tingin naman natin ay talagang nababash tayo, di gawan natin ng paraan. Mura lang ang gloves. Magbili tayo sa online shops. Marami yan at mura lang. Hindi ganun kamahal. So, kung ano yung mas maganda, kailangan lang maging open tayo sa constructive criticisms. Okay? Don't take everything too seriously. Ganun lang. Positive mind, positive vibes. Ganun lang. Positive point of view. Ganun lang. Enjoy life. Yun lang, guys. Yan na yan, guys. Picture taking na ako kasi syempre kailangan ko. And thank you so much. Thank you so much kung meron mang nakakapanood ng home bakers dito. Sana may natutunan kayo. Maski konti sa aking mga sinishare, lalong-lalo na sa mga baguhan. Mas baguhan pa compared sa akin. Sana may natutunan kayo sa aking mga tinuturong tips, tricks, techniques na aking mga natutunan din sa aking journey ng pagbibake. Kung ano yung natututunan kong mas mainam, yun yung mga sinishare ko sa inyo. Sana nakakatulong ako sa inyo, guys. Nakakatulong yung mga videos ko at yung mga hinahanash kong mga voice over dito. Sana nakakatulong sa inyo, guys. Yun lang, guys. Thank you so much. And God bless to all of you. Yan, sayawan ko kayo ulit ng konti. Pampagood vibes. Thank you so much, guys. Thank you and God bless. See you again tomorrow. Bye-bye. Bye-bye.